Magandang gabi po. Muli na po kinamot. Amen! Merry Christmas sa inyo lahat. Medyo hindi maganda yung boses ko. Naramdaman ko to nung Sunday. So, tapos Sunday ko rin natanggap yung mensahe. Tapos nakita ko yung mensahe, Tuesday pa. So, Tuesday sabi ko, tapos ako dito sa oras, sabi ko. So, dahil sabi ko, pero ito ko na bahala. Kahit ganito yung boses ko, kahit tapos sa oras, nagtiwala ako sa Diyos, bilang mahalaga. Dapat tatanggihan mo yung mensahe nyo dahil Tuesday yun. Kasi Tuesday kasi may invited kami sa isang kasal ng pinsan ko. January pa pinalala yung kasal na yun. So, alam ko na kahit nahuli yung mensahe, alam ko mas nauna yung mensahe kaysa doon sa invited. Bago pa dumating yung invited sa kasal, alam ko yung mensahe ito ay nakaplano na sa akin. Kaya hindi ko inisip na ipagpalit yung mensahe ito para doon sa okasyon ng aking pinsan. Dahil alam ko na itong mensahe ito ay mas mahalaga kaysa doon sa pupunta ako na party. So, naniniwala ko na bawat siya sa akin ay gagawin ng Panginoon sa gabi ito. Naalala niyo po ba yung mensahe kahapon? Amen! Doon sa John 15:22, di ba? Sabi niya, kung hindi siya dumating, paano na kaya tayo? Nasa kaya tayo ngayon, di ba? So, ito yung kasunod yung kahapon, yung unang mensahe. At ito naman yung pangalawang mensahe sa araw na ito, yung the second Christmas message to. Ito yung pangalawang mensahe natin sa araw na ito. Ang pabagat mo ng ating title ay The Three Kings, yung tatlong hari. Ito yung mga tatlong pantas na nagpunta kay Jesus sa buwan pa sa Persia, sa malayong lugar, kung saan ay thousand milya ang distansya simula doon sa Persia hanggang sa Jerusalem. Pero hindi naging sababan sa kanila kung ito man ay naging malayo o gaano kahirap. Isipin natin na noong panahon yun, walang mga sasakyan, basta walang sasakyan dahil meron silang caravan na hinihila ng isang camel, yun lang. Tapos dahil sa posibilidad nila na makita ang Panginoon, dahil nakita nila sa tala na pinanganak na sila na maghahari sa mundo. So, ang text po natin ngayon ay Mateo, kung mayroon tayo ng Biblia, Mateo 1 hanggang 12. Ito na po tayo. Dumalaw ang mga pantas sa kulito. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa panahon ng nangaring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya isambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang kanyang buong Jerusalem. Nang matito niya lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagsitanong siya sa mga ito kung saan isisin ang Kristo. Sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw sa 6, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pinakapangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magagaling ang isang pinuno na magiging pastor ng buong Israel. Pagkatapos ni pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung sa kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, pumayo kayo at hanapin ninyo mabuti ang sakol. Kapag siya ay inyong natagpuan, na ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Pagkatapos nila makinig sa hari, ay lumakad sila at naroon. Ang bituin na kanilang nakita sa silangan at namunta sa kanilang hanggang sa tumigil sa tapat na kinaroroonan ng sanggol.
Labis silang nagalak na makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatiyapa sila at sumapasa sa kanya nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay ninandong nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyan at pera. Palipasin, pinalaas, panaginip sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan o sa kanilang mga lupain. Ako'y tumayo sa mga tayo na lang. Dakilan Diyos, salamat Panginoon sa ano ninyo Lord, sa gabi ito Panginoon. Lord, samahan ko kami Panginoon sa gabi ito Panginoon. Ipo'y may puso ng bawat sasayang Panginoon at dalangin ko Panginoon na malaya ang tumili sa iyong kapangyarihan sa bawat sasayang Panginoon. Mapatawarin mo pag siya ay mga pagkukulang sa aming mga pagkakasala Panginoon. Dalangin ko Panginoon na ikaw yung maging sentro sa gabi ito Panginoon. At dalangin ko Panginoon na ikaw lang yung mapapurihan at mapasalamat natin yung namin Panginoon. Thank you Lord sa lahat na ito Panginoon. Pinabalik mo papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ito po binasa natin ay ito po ay isang napakagandang istorya tungkol sa Pasko, ang pagbisita ng tatlong pantas buwan pa sa malayong lugar sa silangan nung silangan sanggol ni Jesus. At naging kalungkot sa kanila sa bilang ng mga pantas na nagdalo pa ng mga regalo para kay Jesus. Yung mga pantas po ay nagdala ng mga regalo dahil napalitaan nila na silang na yung sinasabi ng Propeta Mika doon sa chapter 5 verse 2. Doon na sinasabi na doon na isinilang sa lugar ng Bethlehem, Juda ang sanggol na si Jesus. At ang istorya ito ay tanging sa Mateo lamang natin makikita. Hindi po natin ito makikita sa ibang sa Mark, sa Luke, at sa John. Hindi natin ito. So, tanging sa Mateo lamang natin ito makikita. At marami mga katanungan na kung paano napunta doon yung mga pantas, kung ilan sila, at kung yung mga pinagdaanan nila. Marami po mga kasagutan at tanong na hindi pa nasasagot. Dito po sinasabi na dito sa number 1, sino-sino mga pantas at saan nagmula ang mga ito? Ito po yung unang tanong na gusto nilang malaman noon. At ilan sila doon? Pangalawa po, ano ang nakita nila sa bituin? At paano sila ginabayan papunta sa Bethlehem? Pang-apat po, kaano matagal bago sila nakarating sa Bethlehem pagkatapos silang si Jesus? Paano nila nalaman na ang sanggol ay magiging hari ng mga Hudyo? Ito po mga katanungan nito ay naging palaisipan sa nila hanggang sa lumipas ang mahabang panahon at nalaman nila na nagkameron na ng mga kasabutan ang lahat ito. Ayon po dito sa pinasa natin, ang Bethlehem po ay isang maliit na lugar. Maliit na lugar na bayan, 5 miles south of Jerusalem. Ito ay nasa mataas na lugar, over 2,000 feet above sea level. Medyo may kataasan to, at ang mga detalye nito ay nabanggit sa Gospel. Sa Gospel ng Luke, piniliwanag ni Lucas na bakit si Jose at si Maria ay nandoon sa Jerusalem. Ganong sa Nazaret naman sila nakatira, na ang hometown nila, diba? Sabi dito na, bakit sila naroon sa Bethlehem nung sila si Jesus? Imbis na nasa Nazaret doon sa kanilang hometown. So yun po yung mga sa pagkatanungan na gusto natin malaman kung bakit sila nandoon. Dahil sa misteryo at ang mga tanong hindi na nasagot, mga dakilang alamat ay sumibol ang umahon sa mga palibot nila. Sa ilang mga islo, sa mga palipas ng mga panahon, at ang mga pantas ay nabigyan ng kanya-kanyang mga pangalan. Panto po sila, si Melchor, si Gaspar, at si Baltasar. Sila po ay sumambagayan ng mga banal at isang tradisyon
na tumindig na tinatawag na pagsamba ng mga magi. Ito pong mga pantas na ito ay tinawag na mga magi. Itong lahat ay nagsimula sa ganitong paraan. Sabi po dito sa Mateo 2, chapter 2, verse 1 and 2, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa panahon ng hari si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Ito po mga pantas na ito ay yung mabalita nila na nakita nila na yung senyalis na nagpakita yung bituin. Ito pong bituin nito ay nagpakita doon sa naging propesya doon sa Numbers ni Balaam. At kung nakita nila na kung makita nila yung tala ay nalaman nila na ito na pinanganak na yung hari ng Diyos, hari na maghahari sa kung saan liputan. Kaya nagka-interest sila na puntahan natin yung hari. Nag-usap sila na puntahan natin sa nila yung hari. Tsaka nagtatanong, nasaan ay pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sabayin. Pumunta sila doon dahil gusto nila sumamba, gusto nila makita yung hari. So, minsan tayo din, ganoon din yung nararamdaman natin. Pag-impitan tayo ng mga presidente, at tuwa-tuwa tayo gusto natin pumunta. Diba? Dahil hari yung nagpunta, presidente yung pupunta natin. Pero ito, hari yung pupunta nila, kaya tuwa-tuwa sila. Gusto nila makita yung itsura ng hari, kung ano yung kalagayan ng hari. Kagad naging interesado sila sa isang bagay na gusto nilang malaman ang mga pantas, sino man sila nagpapakita na iniingatan sa Jerusalem matapos ang kapanganakan ni Jesus. Ang mga pastor ay naroon ng gabi ng panganak ang mga tanong. Hindi ka nagtagal, wala na siya tunay na nakakalam. Nung nauna po yung mga pastor kaysa doon sa mga pantas. Pero wala nakakalam kung kailan sila nakarating. Maaaring buwan, taon, o mga ilang araw. Dahil nang sila ay makita ng mga pantas, si Jesus ay nasa loob na ng bahay, nasa piling ng kanyang ina, wala na siya ito sa sabsaban. Nung ipanganak po si Jesus, ay nandun sa sabsaban. Pero nung dumating yung mga pantas, nasa loob na ito ng bahay. So, imagine nyo, nung ipanganak si Jesus, doon sa Lucas, pinanganak si Jesus gabi. So, dahil walang lugar para doon sa loob ng bahay, doon siya inilagay sa labas. Tapos yung doon lang siya sa palit na sabsaban, yung mga pinag-ipon-ipon na pagkain na isang hayop, doon lang siya hiniga. So, gaano ka, kung titignan mo gaano ka marami ka ang ginawa ng Diyos, yung plano ng Diyos kay Jesus. Naalala ko yung panganak yung panganay ko, yung pangalawa, yung pangatlo, hindi pa pinapanganak, nakaready na yung mga damit. Nakaready na yung dede niya, nakaready na yung mga gamit niya. Pero ito si Jesus, kung ipanganak, wala ni kahit na kunting satot lang, kunting higaan ng dayami. Pagkatapos madilim na madilim, walang ilaw, tapos mabaho pa sa lugar na yun dahil kulungan. Imagine nyo kung gaano ka hirap ang panganganak pa ni Cristo, dumaan na siya ng hirap. So, ipinapakita na Jesus is sacrifice, diba? Kapag siya nagdusa doon. Itong mga wise men o mga pantas ay tinawag na Magi from the East. Yun ang naging tawag nila tungkol sa kanila. Sino itong mga Magi na ito? Sila ay mga professor at ng mga philosopher noong araw na iyon. Sila ay mga lubhang magagaling at mataas ang mga pinag-aralan. Magagaling sila, matatalino sila, mataas ang kanilang mga pinag-aralan. Sila rin ay mga eksperto sa medisina, history, religion, prophecy, and astronomy. Marami sila mga pinag-aralan, marami sila mga pinag-aralan. Kaya na sila tinawag na mga pantas o mga wise men. At ganoon din sa astrology. Sa panahon natin ngayon, ang astrology ay nagtamo na isang dapat na hindi kanong. Subalit sa simula pa, ang astrology ay nakakonektado na sa tao, pag-aaral tungkol sa tao at sa Diyos na kilalanin ng Diyos.
Ang mga matatanda ay pinag-aralan ng kalawakan upang masumpungan ang kasagutan sa dakilang katanungan ng buhay. Pinag-aralan nila yung katanungan, kalawakan upang masagot ang katanungan tungkol sa buhay. Yung pagkatanong ngayon, sino ako? Bakit ako narito? Saan ako patungo? Amen. Tanong niyo sa sarili niyo, sino ako? Sino ako? Kilala niyo ba yung sarili niyo? Minsan hindi ko kilala yung sarili ko. Kaya nga tinatanong ko minsan, sino ako? Bakit ako narito? Alam niyo bakit tayo narito? May layunin niya Diyos sa atin. Bakit tayo narito? Nilagay niya tayo dito dahil may layunin siya sa atin. Isa pa, saan tayo patungo? Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Mabuti kung saan namin tayo patungo. Mamaya, doon tayo patungo sa kabila. So, yun ang mga katanungan na gusto natin malaman. Sino ako? Bakit ako narito? Saan ako patungo? Hindi pa patungo lang sa Cubao. Gusto sa Cubao lagi. Hindi pa naman, pag linggo, pupunta sa bungan. So, huwag yun ang tunguhan natin. Lagi tayo punta dito sa simbahan para siguraduhin natin kung saan tayo talaga papunta. Amen po ba? Amen. Sa wakas dahil sa malalim at maingat na pag-aaral tungkol sa buhay, sila ay tinawag na wise men, mga pantas. Kung paghahanap sa sanggol, ito yung hinahanap nila yung sanggol. Ngunit bakit sila naglakbay? Kayong lubhang malayo ang kanilang tahanan, kailangan nila maglakbay na 1,000 milya simula Persia hanggang Israel. Bakit nila ginawa yun? Sa tingin nyo, bakit kaya nila ginawa yun? Kasi meron na po sila na parang gusto nila makita, galak na galak sila. Nagkamera sila ng joy sa sarili na gusto nila makita yung hari. Na sinabi sa prophecy sa Mika, chapter 5, verse 2. Diba? Ang sanggol, gusto nila makita. Subalit hindi alam ang panahon, ang pangalan nito. At sila ay nagsisiguro ng bawat isa ay alam ang tungkol dito sa Biblia. Subalit dakilang kagalakan ang naghihintay sa kanila. Kaya nga tuwa-tuwa sila. Isipin nyo na naglakbay sila ng milya-milya kalayo. Wala sasakyan. Gaano kaya kahirap yung dinanas sila na maglakbay sila araw at gabi. Siguro mga lalaki matantsak kung ano. Hindi kasi sinabi sa Biblia kung ilang araw, kung ilang buwan. Basta ang nilakbay nila ay 1,000 miles. Lalo malayo yun. Bituin ng kamanga-manga. Nagpakita sa kanila ang bituin na kamanga-manga. May kakaibang nakita sila sa bituin na may tunog siya. Tapos hindi mo ma-distinguish kung ano yung klase tunog niya. Basta yung tunog niya ay maganda sa ayon dito sa Biblia na sinasabi. Kung ano ang bituin, paano nila nakita ito, at kung paano nalaman na itong bituin ay may konektado doon sa Israel. Isipin niyo dahil sa pag-aaral ng mga pantas tungkol sa langit o napaa at sa tulong nito, hindi sila nagulat sa pamamagitan ng kakaibang bigla ang paglitaw nito sa kanila. Bigla pong lumitaw yung matala, yung makita nila. Kaya nagulat sila. At ito rin ay nakatulong ng mga araw na ito na hindi pangkaraniwan ay pinaganak ang dakilang maghahari kasama ang napakapangbihirang kalangitan. Ang bituin, ano man ito? Sakit. Ito ay naging perfecto sa pakiramdam nila at sila ay maingat na nagkaroon ng bagay na sumampalataya. Nagkameron sila ng sistito at nagkaroon sila ng pananampalataya na ito na yung bituin na sinasabi dito sa Mika. Maaaring sabihin mo ngayon, kung ang Diyos ginusto niya na magamit ng mga pagano ang mensahe, bubulot siya ng ganap na daan. Gumawa siya ng ganap na daan. Sila niya ang mga pantas. Ang totoo ay hindi natin nalalaman kung ano ang tunay na bituin. Naway kunin natin ang karagdagan pang ukol sa iwaga o misteryo. Ang nag-iisang tala, hindi ibig sabihin na kailangan malaman nila ang lahat. Gusto lang nila malaman na kung bakit nagpakita yung tala na yun. Sapat na sa kanila napunta sa Bethlehem, nakakita sa sanggol, nahari ng mga Hudyo, hindi nila ito nakuha mula sa langit. Ang nagkameron sila ng interes, kaya sila ay naghangat na pumunta doon sa Bethlehem. Ito ang malaking tanong. Paano nila nalaman yun?
na mga bituin kung ano man yun, nandun na lahat ng bagay. So nalaman nila na yung parang bituin, andun na lahat ng bagay. Alam natin ang mga Hudyo at Persia ay nagkaroon ng ugnayan sa loob ng 500 years. Sa loob ng 500 years, ay nagkaroon sila ng ugnayan sa isa't isa. Si Daniel po ay nakita nila na bilang isa sa kanilang mga sarili. Si Daniel po ay naging isang mabuting Hudyo. Simula ng kapanahon ni Daniel, ang Persia ay nahayag sa mga Hudyo at hinihintay ang Messiah. Ito ba ay posible na malaman nila ang propesya kay Daniel sa chapter 9? Humigit mula sa kanyang pagpapakita, hindi nila alam ang tamang oras na makita nila Esther. Alam nila na darating na ang oras. Yun ang alam nila, yung darating na ang tamang oras. Alam natin ang mga Hudyo ay naghihintay sa mga Misaya. Alam natin. Dahil nabalitaan nila na yung prophecy na darating ang Misaya, tagapagligtas. Alam natin na ang mga pantas, magi ay dinawag, ay tumingin sa mga istan para pagtubayan. Sila po ay pinatubayan ng istan at turo sa Bethlehem. Alam natin na ang mga pantas ay pinahintulutan ng paunawa ng bagong tanda sa Alapab. Nakakita sila ng tanda buhat sa Alapab yung mga pantas. Sa mga tuwid, huwag tayo magulat o magtaka kung paano ang mga pantas ay nakapaglakbay sa Jerusalem na patiin ang hari ng mga Hudyo. Ito po, pinati nila yung Hudyo. So, kung tayo magtaka kung paano sila nakapunta. Kasi ginabayan sila ng tala. Nakakapagtaka lang dito, paano sila ginabayan ng araw? Kasi walang tala ng araw, di ba? So, yun ang isipin natin, paano sila ginabayan ng araw? Araw at gabi, nagkaan sila, naglalakbay sila. At hindi natin alam kung gaano kalayo yung distansya ng araw ng tala sa kanila. Ang Diyos, marami siyang ginagawa ng paraan para makarating ka sa gusto mong puntahan. Si Moises, nung nasa disyerto, ginabayan din sila. Sa gabi, merong apoy na nagliligas para hindi sila malamigan. Sa araw naman, ginagabay sila ng ulap para hindi sila mainitan. Ganun ang protection ng Diyos. Kapag nasa Diyos ka, lagi ka niyang iingatan. Lagi ka niyang nagabayan sa pamagaan. Ano yung mga problema mo, isipin mo na may Diyos. Dahil ang lahat ng ito ay may patutunguhan. Amen. Amen. Mateo 2:3, nang marinig ito ni Haring Herodes, ay nabahala pati ang buong Israel, ang Jerusalem. Nabahala sila nung marinig niya. Kasi narinig niya na dumating na sila na ang hari. Alam din ito ni Herodes na ito, prophecy nito ay magaganap. Nalala ko nung si Marcos at si Ninoy, kung malaman niya na dahil si Ninoy, nabahala siya. Ganito yung naramdaman ni Herodes na nayanig, diba? Kaya anong ginawa niya, ginawa ni, yung panahon nila. Hindi natin alam kung sino talaga sa kanila. Pero, nag-isip sila ng hindi maganda. Nagkameron sila ng evil calculation ng pagsusuri. Paano kaya natin papagay ito? Paano kaya natin? Dahil alam nila, si Ninoy ay isang parang magsisilbing ikapagtanggol. Kaya sila nabahala. Ganito yung naramdaman ni Haring Herodes. Kung babalitaan niya na isinilin na ang sanggol. Sabi nito, siya ay naligalit, hindi alam ang gagawin. Nanginginig na may halong karahasan. Nanginginig siya pero parang nag-iisip siya ng karahasan. Si Herodes ay halos nayanig, halos matumba siya. Halos pagbuhat siya sa nabalitaan niya. Sapagkat siya ay matanda na at may sakit pa. Matanda na siya malapit na siya mamatay. Tapos may sakit pa siya. Kaya ganun na lang yung pag-aalala niya. Kaya nga, ginawa niya, naisip siya para kung paano. Pinausap niya yung kung saan tinanong niya kung sabi niya, saan ba isisilang ang Panginoon, ang Kristo, para ako naman ay makasamparin. Pero ano niya lang yun, palilin lang niya yun para hindi siya
parang line na rin na, white line na rin. No pointed. Alam natin na sa paningin natin, sa nakikita natin, yung mga tatlong hari ay nakasuot ng tawag dito, tanulo sa ulo. Alam natin na nakita natin sa picture na sila ay nakasuot ng tanulo. Sila po ay walang suot sa mga ulo. Ang pangunawa natin sa mga magi ay nakasuot ng tanulo sa ulo at nakasakay sa kamit doon sa disyerto. Ang mga magi ay naglatbay ng 1,000 mile sa disyerto sa pamamagitan ng kanilang sarili. Ng mga araw na iyon, ang tanging paraan na magagawa mula upang maglapas sa disyerto ay sumakay sa isang mahabang wagon na hihilan ng camel. Ito po ay tuktong-tuktong na wagon na parang tren. Ito ay naglalaman ng 300 katao. Kaya hindi na sila tatlo. Marami silang kasama ang mga alalay, mga utusan dahil na sila ay mga hari. Bakit abalik tayo kay Herodes? Nang malaman ni Herodes na isinilang ng sanggol, kaagad nagbalik sa mga skriba at pare upang humingi ng payo. Humingi siya ng payo. Sabi niya, ano ang gagawin natin? Parang gano'n. Isa lang yung tinanong niya, saan pinanganak ang sanggol? Ang mga skriba ay hindi tumingin sa itaas. Alam na nila ang tunay na sagot. Hindi sila tumingin sa itaas kasi alam na nila ang sagot. 700 years earlier, the prophet Micah had predicted the Messiah birth and Bethlehem. Ito nga alam na ni Micah na si Jesus ay paanak sa lugar ng Bethlehem. Sabi dito sa chapter 6, ngunit ikaw Bethlehem sa Epreta, na maliit upang mapabila sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa sa magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulaan ay mula ng una, mula ng hanggang wakas na hanggang. Ito po ay talagang naka-prophecy na. Simula pa ng una hanggang wala hanggang. Si Micah po ay mas nakababata kaysa kay Isaiah. Itong Micah 5:2 ay prophecy fulfillment number 2. At ang prophecy fulfillment ay ang kay Propeta Isaiah doon sa Isaiah chapter 7 verse 7 na sinabi doon na isisilang ng isang bere ang sanggol na magliligtas sa buong bayan. Sabi po dito sa Mateo 2:7, pagkatapos din ay pinatawag ni Herodes ang mga pantas at pinala kung kailan lilitaw muli ang bituin. Hindi niya sinabi sa mga ito kung bakit gusto niya malaman at doon nagkaroon ng masamang pagsusuri na kanyang binabalak. Nakameron siya balak, masamang balak kung paano papatayin yung sanggol. Mateo 12, palabas ay pinalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang papalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan always sa kanilang lupain. Nanaginip po itong mga pantas sa pamamagitan ng panaginip. Kaya nga, pinalaan sila sa pamamagitan ng panaginip. Kaya nung pagigising na ng umaga, nag-iba na sila ng daan. Hindi na sila bumalik kay Herodes dahil sinabi sa panaginip na huwag ka nang babalik doon dahil si Herodes ay masamang balak dito sa batang sanggol. Mateo 12:16. Nang malaman ni Herodes na siya dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at pinagutos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa kalapit po na may kulang na 2 taon o ba ayon sa panahon na kanyang pinatiniyak mula sa mga pantas. Balik tayo sa bituin. Maliit na bituin na kumikita. Ito yung nakita ng pantas doon sa langit, yung maliit na bituin. Kakaiba yung ano niya. Meron siya kakaibang nakita ng mga pantas doon, hindi pangkaraniwan, at ito ay mga itulog pa. At sa punto ito, isang bagay na may kakaibang pangyayari sa paghahanda ng mga pantas para sa Bethlehem. Ang tala ay nakita nila sa silangan. Bigla itong lumitaw, at sa palagay ko, ito rin ang yung una nila nakita doon sa silangan. Yung nakita nila doon sa ito rin yung nakita nila doon sa may bandang silangan.
Matay yung tunay. Pagkatapos nilang marinig sa hari ay lumakata sila at naroon ang video na kanila nakita sa silangan ay nauna sa kanila hanggang sa tumigit sa tapat na kinaroroonan ng sanggol. Ito po yung tala na nagalit sa kanila hanggang doon sa makarating sila sa bahay ng sanggol, sa bahay ni Maria at ni Joseph. Nung makita na ng mga banta si Jose, Jesus, ano ang naging reaksyon nila? Ano ang naging reaksyon nila? Tanungin ko kayo, kung makita nila si Jesus sa mga pantas, ano ang naging reaksyon nila? Natuwa, maaaring natuwa. Pero karamihan sa kanila na-dismay, na-discourage. Kasi nakita nila, inaasahan nila hari. Diba? Inaasahan nila yung panganak kay hari. Inaasahan nila na mag-aaral suot, maraming mga suot sa na nagsisilbi na isang hari. Inaasahan nila na ito ay nakatira sa isang malaking palasyo. Kaya sila ay nagulat. Hindi siya, kung sa unang tingin nila, hindi siya mukhang hari. She is not look like a king. Sabi nga, hindi siya mukhang hari. Ang bahay niya ay hindi katulad ng isang palasyo. Wala siya suot na setro. Yung setro, yung senyalis ng isang hari sa kanyang a symbol of royal power and authority. Ito yung sinusot ng isang hari yung sa kanyang kamay. Walang no commanded, no armies. Gave no speeches, passed no law. Walang mga batas. He could not walk or talk. Hindi siya nakakapaglatal, hindi siya nakakapagsalita. Royal decree came from their lips. There was nothing to make you think he was a king. Hindi mo iisipin na siya ay isang hari. Andun na siya. Siguro wala kang makita gamit sa loob ng bahay. Baka nga walang ron eh. Walang tawag ito. Yung tawag ito. Yung digital o kaya ito yung tablet, di ba? Ngayon ang dami na natin tablet. Pag ito nanganak yung baby natin, ang dami natin nakikita ang bagay. Pero si Kristo yung panganak, wala kahit na isang bagay. To the outward eye, he was nothing but a peasant born in dire poverty. But to the Magi, he was a king. Para sa Magi, para sa kanila, ito ay hari ng mga hari. He was more powerful as a child than Napoleon as emperor. Sabi nga, mas makapangyari pa ito kaysa kay Haring Herodes na nakilala niya. Ang mga pantas ay nakaloob ng karapat-dapat para sa isang hari. At ang mga regalo ito ay mga mamahalin. Mga expensive po ito, mga mamahalin na ito. Ang mga niregalo po nila, ginto, kamangyan, at mira. Ginto po, simbolo ng kayamanan at kapangyarihan ng isang hari. Ito po yung simbolo ng isang ginto, kapangyarihan at kayamanan ng isang hari. Kamangyan, ginagamit sa templo pag sumasamba sa simbahan. Sa Diyos, sa isang ng pagka-Diyos. She is truly God, born in human flesh. Sabi nga. Mira, isang uri ng pabango, ginawa mula sa dahon ng Cistus rose. Ginagamit sa pagpapaganda. Dito din, pag-beauty, medicine. Pero, pag pinaluan ng vinegar, ito ay magiging pagpamanhid. Ginagamit din sa balsamo. Ginagamit din sa pagpamanhid ko. O opereta, ito yung ginagamit mo pagpamanhid yung katawan mo. At ito ay ginagamit din sa mga namamatay. Kaya ang mira ay naglalarawan ng kanyang paghihirap at kamatayan. Amen. So hindi alam ng mga ng mga pantas na yung palang mira ay naglalarawan ng paghihirap at kamatayan. Kaya ang mira ay naglalarawan. Sa palagay ninyo, alam ba ito ng lahat ng mga pantas? Hindi. Lahat hindi. Pero ang Diyos ang nag-arrange
sa mga regalong ito sa banal na sanggol na palatandaan sa atin na sino siya at bakit siya narito. Ito yung ang Diyos po ang nag-arrange ng mga regalong ito. Kaya po binigay niya ito dahil nakaprepare na talaga ito na si Kristo ay magsasapit, maghihirap at sa bandang huli ay mamamatay. Ito ay ginamit niya ni Nicodemo nung ilibing si Jesus doon sa unit. Nagdala siya ng isang daang libra ng pabango. Diba? Ito yung ginamit ni Nicodemo nung dumalaw sa doon. Tatong nananatiling katotohanan. Kung ang mga pantas na takpuan nila si Jesus, kung gayon, magagawa mo rin. Ewan ko ba? Kung takpuan ng mga pantas si Jesus, magagawa mo rin. Yes. Maraming mga balaki na pinagdaanan ng mga pantas bago nila natakpuan si Jesus. Bago sila nakarating si Jesus, malaki sila mga pinagdaanan ng mga balaki sa religion, balaki sa kultura, sa arawan ng Pasko. Jesus po ay naparito, pinadala ng Diyos dahil sa kanyang plano. Diba sabi nga sa John 15:22, kung hindi siya dumating, paano na tayo? So, kaya kanyang pinadala si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Siguro kung hindi dumating si Jesus, andun pa tayo, nakalubog pa tayo sa putik, nakalubog pa tayo sa kumuloy. Meron ako isang kwento. Meron isang hari, tapos kumuha siya ng 2 tauhan na gusto niya mapagkatiwalaan. Ngayon, kumuha siya ng isang basket at isang tabo. Sabi ko, hari, punuin itong basket na ito ng tubig hanggang sa mapulong. Hindi kasi na parehas ng basket at sumanok sila. Sanok sila. Siyempre yung basket, may mga butas yun. Sabi ng isa, paano ko mapupulo ito? Natatapon yung tubig, natatapon nawawala lang. Tapos, yung isa, sabi ko, man to, kapaliwan to, itigil ko na to. So, itinigil niya na, hindi niya na pinapatuloy yung pinagagawa sa kanya ng hari. Yung isa naman, patuloy na siya ng pagsalo hanggang sa dumating yung gabi. At nung dumating yung gabi, habang nawawala yung tubig, may nakita siya sa loob. Ano yung nakita niya? Nakakita siya ng diamond. So, ang Diyos ay ginagawa sa atin. Akala natin na sa bawat ginagawa natin, wala tayong napapala. Meron pala tayong napapala. Kasi yung palang ginagawa niya ay may buluhan. Nakita niya na may diamond sa Diyos. Dahil sa pagsunod niya, ay sa kanya binigay ng Panginoon ng hari yung pinagkakatiwala sa kanya. Hallelujah. Correct. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Meron po pa tayo mga Biblia. Amen. Sino po may mga Biblia? Sabi po dito sa Jeremiah 2:9, hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ako ninyo ng inyong buong puso. Ang Diyos daw, kapag hinanap natin siya, matatagpuan natin siya. Kapag hinanap natin siya ng buong puso. So, ang mga pantas po, nakita nila si Jesus dahil sa pananampalataya. Ito pong Biblia ito ay nagsisimbolo ng star. Kung paano sila nakarating sa Diyos, sa sanggol na pinanak na hari. Ito rin ay simbolo ng star. Pag tumingin ka dito sa Biblia ito ay binasa mo, makikita mo, matatagpuan mo si Jesus sa buhay mo. Pero kung itong Biblia ito, nakalagay na siya dyan na sa tabi, hindi mo binabasa, hindi mo makikita si Jesus kahit ang gawin mo. Kung paano nila nakita si Jesus sa pamamagitan ng tala. Ito rin ang nagsisilbing mapa. Ito ay mapa. Sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ako ang katotohanan, at ako ang daan. Wala makakapit sa Diyos kundi sa pamamagitan ko. Lahat na sinasabi sa Biblia ay narito, detalyado. Kaya kung gusto natin makita si Jesus,
basahin natin ang Biblia ito. Ngayong Pasko, dalangin ko na kung ano yung service na bibigay natin. Hindi naman natin pwedeng abutan ng regalo ang Panginoon kasi malayo siya. Ang tanging magagawa natin, yung mga mahihirap na hindi naman makakapigay sa atin, bigyan natin. Kasi pag ginawa natin yun sa mga kapwa natin mananampalataya na mga maralita, binigyan na rin natin ng Diyos sa pamamagitan natin. So yung mga nawawala, hanapin natin sa pamamagitan ng mga maraming paraan para makita natin, para mahanap natin sila. Kung ang mga wise men nakapakirigalo nga, ito nga, bakit hindi tayo ibigay natin sa Diyos at the best? Meron mo nakita dito sa mensahe na pag-aralan natin, 5 bagay ang nakita ko. 5 bagay yung regalo nila. Una, yung ginto, yung kamangyan, yung mira, pang-4, sumampa sila. Pang-5, nag-sacrifice sila. Naglakbay sila na napakalayo. Isang sacrifice na ginawa nila upang makita nila ang Diyos. Sabi na ni Pastor ulit, humakbang ka kahit kunti. Humakbang ka na yun. Pero yung mga pantas, ang dami hinakbang nila, halos sa ilang miles ang nilakbay nila. Si Jesus, bago siya namatay, marami siya nilakbay, marami siya pinagdaanan, gaano kadami nilakbay niya, gaano kabigat yung binuhat niya, gaano kadami sugat yung naranasan niya, gaano kahirap yung mga pinagdaanan ng pagdurusa. So, tayo minsan, ang lapit-lapit na ng church, minsan sa pa tayo, nahirapan pa tayo pumunta sa Diyos. So kung gusto natin makita si Jesus, pumunta tayo dito sa simbahan, makita tayo sa salita niya, at higit sa lahat, basahin natin ang Biblia ito.